about His Word. Pag-usapan natin ang kanyang salita, ang salita ng Diyos. Pwede ba tayong yumuko manalangin? Let's pray. Heavenly Father, we thank you today for your presence in our midst. We thank you, Lord God, for this wonderful opportunity to just give you all the glory, the praise, and the thanksgiving, and to be able to rest in your presence, Lord. It's been a week for us, for all of us, and we thank you for sustaining us. We thank you that you are here with us today. And Lord, we believe lalabas kami sa lugar na to mas pinagpala, mas malakas, at may baon-baong salita na nagmumula sa inyo. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin, binubuksan namin ang puso namin sa inyong salita. Mangusap kayo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sino ho sa inyo naniniwala that words have power? May kapangyarihan ng salita. Ito po ay may kapangyarihan, ito po ay hindi lang salita, basta-basta, ito po ay may power. And it has an influence in our lives. Ang ating pong salita, it has the power to influence our perception, yung ating pananaw, our beliefs, yung ating paniniwala, our behavior, yung ating pong ugali at pagkilos, maging ang ating mundo, kaya pong ma-impluensya nito. Words are powerful. It has power. At yung atin pong pananaw, paniniwala, pagkilos o ugali o maging ang ating mundo ay pwedeng ma-impluensya po nito. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa panahon nito ng social media, ito po ay laganap. Hindi lang po sa social media, marahil ito po ay laganap. These people would influence in a negative way the world. Yung mga, whether it is a written word na tinatype ng mga keyboard warrior, na mga hinahire na troll, or ito ay pinag-uusapan ng mga tao na walang magandang topic sa kanyang kapwa, somehow it affects the world. Our perception, our behavior, our beliefs, napapapaniwala tayo ng mga fake news, and even our world, naapektuhan po nito. So mag-ingat po tayo pagdating po sa salita dahil may kapangyarihan po ito. It could either hurt or help. Pwede itong makasakit o makatulong. Tama ho ba? Pwede rin itong makabuo o makasira itong ating salita. At masasabi ko po ng ating salita ay may kapangyarihan, at kung ito po ay may kapangyarihan, paano po kaya kung ang salita na ng Diyos ang pinag-uusapan? Paano po kaya? I believe God's word is more powerful than any word that exists. Tama po ba? Mas makapangyarihan po ang salita ng Diyos. His word is powerful. Sino naniniwala doon? His word is powerful. Bakit po powerful yung word ni Lord? Bakit po? Kasi, depende po ang salita kung sino ang nagsasalita. Kung ang nagsasalita ay isang taong mabuti, isang taong mapagkakatiwalaan o makapangyarihan, okay po yun. Pero kung ang nagsasalita po ay taong walang integridad, taong sira ang kanyang tawag dito, pagkatao, mahirap po yun. It depends on the one who speaks. Depende sino nagsasalita. Dahil Diyos ang nagsasalita, naniniwala ko makapangyarihan yun. Bakit po? Ang Diyos po, pag nagsalita siya, kaya niyang gawin. Sino naniniwala doon? Whatever He says, He can do it. At ito po ang problema nating mga tao. Madalas nating sinasabi ang mga bagay na hindi natin naman kayang gawin o hindi natin po mapangatawanan. Magsasabi tayo na mamahalin kita habang buhay, pero yung pala hindi naman. Babayaran kita sa katapusan, pero sa katapusan pala, katapusan ng buhay. Wala nang balak magbayad yun. Sa katapusan ng daigdig, ilista na lang pala sa tubig yun. People would speak and they are not able to fulfill what they are saying. But God is different. Amen ho ba? Iba po ang Diyos. Ang Diyos, pag sinabi niya, kaya niyang gawin. Minsan may lumapit po sa Panginoon na isang high official ng Roman soldier, isa po siyang centurion. At yung kanya pong alipin ay may sakit. Alam niya si Jesus nagpapagaling, so nilapitan niya si Lord. Pero sabi ni Lord, pupunta ako sa bahay mo, pagalingin natin yung alipin mo. Pero sabi niya, Lord, wag na.
hindi ako karapat-dapat. Sabihin mo lang, gagaling na yung alipin ko. Sabi po dyan, he's able to do what he says. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. Sabihin mo lang, Lord, gagaling na ang alipin ko. And true enough, nung sinabi ni Lord, gumaling po ang kanyang alipin. Ano po, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan dahil kaya niyang gawin anumang sasabihin niya. Bigyan ko pa po kayo ng isa pang verse. Sabi po sa Ephesians 3:20, Now to Him who is what? Who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Higit pa sa kaya mong hingin o isipin, according to the power that works in us. Sinasabi po dyan sa verse na yan na ang Diyos natin ay kayang gawin anumang ating higit pa sa kaya nating hingin o isipin. Kaya kapatid, kung meron kang pangangailangan ngayon, kaya kang tugunin ng Diyos. Kaya niyang gawin anumang kanyang sasabihin. At isa pa po, He is able to do what He says. He is also able to create out of nothing. Ang Diyos po, pag nagsalita, kahit sa wala, kaya niya mag-produce. Tayo po, hindi pwede. Hindi natin magagawa. Hindi natin kaya yon. We need resources, manpower. We need to make an effort para yung gusto nating mangyari ay mangyari. Pero sa Diyos, kahit salita lang niya, may mangyayari na. Salita pa lang niya. Tingnan niyo po nung likain niya ang mundo. Nung likain po niya ang mundo sa Genesis chapter 1, sabi po niya, And God said, let there be light, and there was light. Ano po? Sinabi lang ng Diyos, nagkaroon na. Tayo hindi ganun eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin, let there be millions of pesos. Wala namang mangyayari pag gano'n, di po ba? Meron bang nakagawa na nun dito? Wala po. Pero pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Amen ho ba? And even out of nothing, God can create. So He is able, and He is able to create out of nothing, and He can do what He says. Kaya niyang gawin anuman ang kanyang sasabihin. Ano po? At hindi lang po yun. Bakit makapangyarihan ang salita ng Diyos? Kasi kaya ng Diyos gawin ang sasabihin niya at hindi siya marunong magsinungaling. Isang failure nating yung mga tao pag nagsasalita tayo, either hindi natin kayang pangatawanan o nagsisinungaling lang tayo. Alam niyo po, ang Diyos, hindi niya kayang magsinungaling. Yun ang matindi. Sino niniwala hindi marunong magsinungaling si Lord? Teka, tayo ba nakakapagsinungaling? Yung totoo. Nagagawa ng tao. Pero ang Diyos hindi niya magagawang magsinungaling. Ano pong sabi sa Bible? God did this so that we would be encouraged. Ginawa to ng Diyos para ma-encourage tayo. God cannot lie. God cannot lie. Hindi magagawa ng Diyos magsinungaling. Kaya kung may sinabi siya, totoo yun. Amen po ba? Kung may sinabi siya, totoo yun. Hindi siya marunong magsinungaling eh. Ang tao para makalusot magsisinungaling eh. Kasi hindi niya magawang tuparin yung sinabi niya, magsisinungaling ang tao. Di ba? Anong mga common na pagsisinungaling ng tao? Di ba? May usapan kayo, magkikita kayo, ganong oras, late. Tapos sasabihin niya, on the way na ako. Yung pala, yun, kababangon pa lang. Ikaw pa nga gumising sa kanya eh. Di ba? Ang tao ganon. Pero hindi tama ho yun. Tularan po natin ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling. At sabi diyan, when He takes an oath or makes a promise, He cannot lie. Hindi siya marunong magsinungaling. Kaya po ang Diyos, ang salita niya ay makapangyarihan. Amen po ba? Because of who is talking, He is God. Siya ay Diyos. Kaya kapatid, kung meron kang pagsubok ngayon, may problema ka, alam niyo po, ang Bible, pag binasa po natin, puno ito ng pangako ng Diyos. Yung pangako na yon ay hindi puro pagsisinungaling. Puno ng katotohanan yung pangako na yon. Kung may problema ka, hanapin mo sa salita ng Diyos ang kasagutan.
Dahil sigurado ko, may pangako ang Diyos sa kada problemang meron po tayo. Amen po ba? May pangako po ang Diyos. At ang Diyos, ulitin ko, hindi po siya sinungaling at kaya niyang gawin anumang kanyang ipinangako, sabi po sa Biblia. Pangalawa po, His Word first is powerful. Next, His Word is essential to us. Napakahalaga po ng salita niya sa buhay natin. Ano pong sabi ng Panginoon? Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every," sabihin po natin malakas, word. "But on every word that comes from the mouth of God." Hindi narinig nyo na ho to, narinig na nating lahat. Hindi lang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang magmumula sa Diyos. Now, in my past sermons, I would picture out the difference between the two of our needs, the physical need and the spiritual need. And even the Bible would be consistent, in telling us that we have that physical need, and it is true. And the Bible tells us God provides. Amen po ba? Sa buhay niyo po ba, nagpo-provide ba ang Diyos ng pangangailangan ninyo? And it is true, He provides for our needs. Those physical needs, those material needs, He provides for us. But the spiritual needs sometimes, meron din pong bahagi po sa buhay natin na kailangan pong mapunuan din po yun. At madalas doon po tayo kulang. Madalas, doon po tayo kulang. Ano po, ang sabi ng Panginoon, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Alam niyo po, dito, dinescribe ng Diyos, ng Panginoong Yesus, ang salita niya, inihambing niya sa pagkain. Kasi para madali nating maintindihan. Di ba? Lahat tayo kumakain. Alam natin gaano ka-essential ang pagkain. Tama po ba? Kaya, dito hinambing ng Panginoon yung kahalagahan ng salita niya. Pagkain. Madali nating maintindihan. At bakit ho ba tayo kumakain, mga kapatid? Bakit ba? Bakit ho ba? Kinumpara po ng Panginoon ang salita niya sa pagkain kasi hindi tayo mabubuhay nang wala iyon. Tama po ba? Wala po iniisa sa ating mabubuhay nang walang pagkain. Tama po ba? Andiyan pa ba kayo? Wala ni isa sa ating mabubuhay nang walang pagkain. Kaya para maintindihan natin, ang salita pala niya, mahirap mabuhay ang tao na wala ang salita niya. Nasusundan niyo po ba ako? Mahirap mabuhay ang isang tao na wala ang salita niya. Ano po? Mahirap. Ano po? Ito'y pagkain. Ito po yung pagkain ng ating kaluluwa. At we cannot live without it because bakit po tayo hindi mabubuhay nang wala yun? Kasi yun din ang magtuturo sa atin paano tayo mabuhay. Ako, ang ganda, no? Nasusundan niyo ba? Hindi tayo mabubuhay nang wala yun kasi yun ang magtuturo sa atin paano tayo mabuhay. How we should live life. You would read the Word of God and you will know how you should live life. Alam niyo po, ang tao mag-a-assume lang ng gusto niya paano mabubuhay sa mundong ito. But the Bible is clear how we should live life. So, importante po ang salita ng Diyos kasi ito ang nagtuturo sa atin paano tayo mabuhay. This will guide us. Tingnan niyo po sabi sa Bible. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Liliwanagan nito ang iyong buhay. Gagabayan ka ng salita ng Diyos. Para alam mo paano ka mabubuhay ng maayos sa mundong ito sa harapan ng Diyos. Tama po ba? Sino dito gustong mabuhay ng maayos sa harapan ng Diyos? Dahil one day, maniwala ka man o hindi, haharap ka sa Diyos. Ikaw at ako haharap sa Diyos. Pakinggan mo ako, ikaw at ako haharap sa Diyos one day. Paano ka nabuhay sa mundo? Ito ang magtuturo sa atin. That's why we cannot live without it because it will tell us how to live life. It's a light, it's a lamp that guides us. Inihambing din po ng Panginoon ang salita niya sa pagkain kasi po
Pagkain, very basic po yung bread sa kanila. Basic po yun. Basic po ang bread. Balikan ko lang yun. Basic po ang bread sa kanilang pong panahon. Ano po? Oy, teka muna. Para na ako nasa disco. Ayan, sige. Baka mapasayo ako, please. Tigilan nyo yan. Okay. Sa atin po, naintindihan natin, ano ba sa atin ang basic na pagkain? Pag meron nun, buhay ka na. Rice. Sa kanila yun ang rice bread. So basic lang, mabubuhay ka na. At kinakailangan po, kaya po hinalintulad ng Panginoon sa pagkain para maintindihan natin na araw-araw natin tong kailangan. Araw-araw natin kailangan. Kahit kanin lang ang nakain mo, at least, may pagkain ka. Ano po? Pero kayo ba, rice lang binigay ni Lord sa inyo? Only rice pa nga May mang inasal pang kasama may kasama pang iba't iba pa, po. But, ibig sabihin ng Panginoon dito, kailangan natin ang salita niya araw-araw, tulad ng isang pagkain. Araw-araw. Araw-araw po. Araw-araw. At bakit ganon? Kasi ito po ang magbibigay sa atin ng lakas. Sino naniniwala doon? Ang salita ng Diyos ang magpapalakas sa'yo. Bakit? Sa buhay na ito, may mga pagsubok, may tukso, mayroong mga bagay na magpapahina sa'yo, maglalayo sa'yo sa Diyos, mga bagay na kakaharapin ka na mabigat, pero kung may lakas ka, kakayanin mo. At kinakaya lang po natin kapag nandun ang salita ng Diyos sa buhay natin at kasama natin ang Diyos. Amen ho ba doon? Tingnan niyo po si Job. May nakita akong verse na magmamatch po dito sa punto na to. Si Job po, ang bigat ng pagsubok niya. Wala na akong na-imagine tao na dumanas ng ganong katinding pagsubok. Sobrang tindi. Walang katumbas. Kaya ikaw, kung isipin mo, ang bigat ng pagsubok mo, wala pa ni katiting sa dinanas ni Job yan. Sobrang bigat. Wala pa sa kasaysayan sigurong nakahawig yun. Pero bagamat ganon, si Job po ay napagtagumpayan niya yun. Ba't niya napagtagumpayan? Nalampasan niya yun. Bakit? Nagkaroon po siya ng lakas. Bakit? Tingnan niyo po, nakita ko po itong verse na to sa Job. Job 23:12. Sabi po diyan, I have not departed from the commands of His lips. Kay Job po mismo nang galing to, hindi ako lumayo sa utos ng kanyang mga labi. At ang sabi diyan, I have treasured the words of His mouth. Ano ba yung treasure? Ano ba yung tinreasure sa Tagalog? Ginawa kong kayamanan ang kanyang mga salita. More than my daily bread. Alam niya gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay niya. And true enough, sa buhay po ni Job, he overcame those severe trials in life. And later on, was blessed even more by God. Alam niyo po, masarap may blessing kapag may salita ng Diyos sa buhay natin. Amen ho ba? Kasi pag wala pong salita ng Diyos sa buhay natin, may blessing ho tayo, baka kung ano na lang ang mangyari sa atin dahil sa blessing na yon. Kaya pupunta po ako by the way, alam niyo po, ito po ang karibal ngayon ng salita ng Diyos. Ito po ang karibal ng Biblia ngayon. Ito ho ang karibal. Kung ang Biblia po ay tatratuhin natin ang katulad ng pagtrato natin sa cellphone natin, ano kaya ang mangyayari? Pag-isipan niyo po. Gaano kadalas mo hawak ang cellphone mo? Kasi ang cellphone po ay nandyan na po lahat. Nandyan na yung libangan mo, nandyan na yung mga kakausapin mo, nandyan na yung mga impormasyong kailangan mo. At madalas, ito pong hawak natin. Parang napaka-essential na ng cellphone na pag nawala sa katawan mo, parang may kulang. Di ba? Pero lagi natin po itong hawak. Pagising pa lang nga minsan, ang hinahanap mo na cellphone mo. Pero kung ganun ang magiging trato mo sa Bible, malamang ang dami mo nang alam sa Bible. No? Malamang ang dami ko na ring alam sa Bible kung ganun ang gagawin natin. Kaya lang po, ito ang matinding karibal ng Biblia ngayon.
cellphone. Kaya I encourage you, kung yung cellphone ninyo, mag-download po kayo ng app ng Bible or mga daily reading. Para po, hawak mo man yon, mababasa mo pa rin ang salita ng Diyos. Hindi po masama ang cellphone. Amen po ba? Ang masama, hindi na natin nababasa ang salita ng Diyos. Yun ang masama na epekto sa atin. Hindi tayo lalakas. Sana po, bigyan po natin pahalaga ang salita ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Amen po ba? Pangatlo, and His word is powerful, His word is essential, and His word leads us to true blessings. Minsan may lumapit po nagtuturo ang Panginoon at may nagsalita. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out. Ano sinabi niya? Blessed is the mother who gave you birth and nursed you. Napakapalad naman ang babaeng nagluwal sa iyo at inalagaan ka. Referring to Mama Mary. Kinorek po ito ng Panginoon. Sabi po niya, He replied, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Rather, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito. Sabi ng Panginoon. Tayong lahat po gusto natin blessed tayo. Tama po ba? We all want to be blessed. All of us. Sama nyo na po ako. We all want to be blessed. But we have a misconception of what being blessed is. May misconception tayo eh. Ang tanging nauunawaan ng isip natin pagdating sa blessing, kayamanan, material na bagay. And I'm not saying it's wrong. It's just one aspect of being blessed. Tama po ba? It's just one aspect of being blessed. But that is our misconception. Yung marami kang pera, nabibili mo yung gusto mo, meron kang mga material na bagay, okay lang po yun. Pero isang aspeto lang po yun ng pagiging blessed. Paano ba tayo nabibless? Kapag ang buhay po natin ay, sa buhay natin, nakikinig tayo sa salita ng Diyos at nasusunod natin ito. And that is what Jesus is telling us. If you are hearing and obeying God's word, you are blessed. Do you believe that? And that is the foundation, mga kapatid. Ang ginawa natin, ang foundation, yung material. Hindi eh. Makinig ka at sumunod sa salita ng Diyos, i-add na lang ng Diyos ang mga blessings sa iyo, material man yan. Amen po ba? Nasusundan niyo ako? I-add na lang ng Diyos kasi maganda na pundasyon mo eh. Maganda na yung pundasyon mo. May pundasyon ka na nakikinig ka sa Kanya, marunong ka makinig sa Kanya at marunong ka sumunod. Idadagdag na lang ng Diyos yung mga material na bagay, yung mga bagay na magaganda sa buhay mo. Pero ang ginagawa ng tao, reverse. Ang nagiging foundation niya, kayamanan, mga bagay na material, hindi pwede. Kailangan yun ng pundasyon. If you are hearing and obeying God's word, you are already blessed. And God will bless you even more. Amen po ba? Paano natin masasabi na ang salita niya ay nagdadala sa atin sa tunay na pagpapala? Ito po'y nagdadala sa atin sa tunay na pagpapala dahil ang salita niya ay kayang baguhin ang ating buhay. His word can change our life. I believe God's word is life-changing. You wanna see the result of God's word in your life, it should change you. Amen po ba? Kaya nitong baguhin ang estado mo sa buhay. Kung mahirap ka, kaya ka niyang payamanin. Kung hindi ka man yayaman katulad ng iba, at least blessed ka. Kasi sinusunod mo siya. Amen po ba? Kaya ka nitong baguhin yung ugali mo, yung pagkatao mo, kaya nitong baguhin. It is life-changing. When you want to see the result of God's word in your life, you will see change. There is a change in you. And I believe His word is life-changing. Amen po ba? His word will change your life. Alam niyo po, minsan ganito ang tingin natin sa word of God. Minsan, nagiging isang entertainment. Na-entertain lang tayo. Minsan, kaya ang tao pala hanap ng magagaling na preacher. Bakit? Na-entertain tayo. Hindi naman masama. Kailangan mahusay yung nagtuturo. Pero minsan, ano ba epekto nito sa buhay natin? Ang galing naman niya magturo. Wow!
Ang ganda ng joke, ho. Paglabas niya ng church, yung joke lang naisip niya, ang ganda ng joke ni pastor. Di ba? Ano yun? Nalimutan yung mensahe. Ang ganda talaga ng joke. Ma-share nga sa mga barkada ko to. Di ba? Na-entertain lang tayo. Di ba? O di kaya, hindi tayo na-entertain, na-inform lang tayo. Ay, now I know. Ay, alam ko na. Alam ko na ngayon, masama pala yun. Pero gagawin ko pa rin. Di ba? Ay, alam ko na mali pala yun. Ay, mali pala yun. Now I know, na-inform na ako. Pero the question is this. Is there a change in us? Have we changed because we have heard His word? Have we obeyed what He has told us? And that is another story. Ano po? Tayo ba nabago? Sana po ang salita ng Diyos, ang bunga nito sa atin, nababago tayo. At ang ating pagsunod sa Kanya at pakikinig sa Kanyang salita ang nagiging pundasyon po kung saan ang mga bagay na maganda, material man ito, financial man ito, ay idadagdag na lang po niya sa buhay natin. Amen po ba? Kaya nga po, sana po, ang Biblia po ay ganito. His word is powerful, tandaan po natin. It is essential to our life. And it leads to true blessings. Kaya lang po, bagamat alam natin na yan ang epekto niyan, makapangyarihan, pag may problema ka, maaasahan mo, He is able to do, He doesn't lie. Ano po, He creates out of nothing, He is able to fulfill His word. He is powerful. His word is essential. Nagpapalakas sa iyo, gumagabay sa buhay mo araw-araw. Napakahalaga, ano po, parang pagkain. Pangatlo, nagdadala sa iyo sa tunay na pagpapala. Nagiging blessing ka. At ikaw ay patuloy na nababago nito. Kaya lang, bagamat ganun po, mga kapatid, ang salita ng Diyos, minsan, ganito tayo, pagdating sa salita ng Diyos, hindi natin binabasa. Kung may Bible man sa bahay, inaalikabok ito. Inaalikabok. Dito sa church, meron pong one by one discipleship. Meron pong magtuturo sa inyo. Kasi batid po namin gaano kahalaga ang salita ng Diyos. May one-on-one, one by one, pag may lalapit po sa inyo. Kasi gusto po natin matuto ang mga tao sa salita ng Diyos. Kasi yun nga ang epekto nun eh. It is powerful, it is essential, it leads to true blessings. Meron po tayong upcoming CLDP, Christian Life Development Program. Ano po? It's a class. Ano po? Meron din tayong daily reading. Ano po? Meron tayong Christ at Home pag Wednesday. Napansin niyo ba yon sa church natin? Yung daily reading, nasa online community po yun. Kung bahagi po kayo, alam niyo yung daily reading doon. Pati po yung Christ at Home pag Wednesday, meron po tayo nun. It's a devotion for our family. Pero ang Bible hindi po binabasa. Kung basahin man, ganito. Hikab ng hikab. Diba? Ay. Pag nag-church, alam niyo nang gagawin, tulog pa. Diba? Tulog pa. Pero alam niyo, sasabihin ko po sa inyo, lamang ang natulog sa church kesa natulog sa kama. Diba? Lamang pa rin yun. Praise the Lord. What a refreshing Sunday. Amen. Lalabas niya. Fresh na, di ba? Sa kama, walang napalayon. Di ba? Mamatamisin ko na nasa church ka, natulog ka, kesa natulog ka lang sa bahay, di ka nagsimba. Pero wag naman, kung lahat kayo natulog, paano na? Di ba? Wala na tayo naintindihan. Huwag ka matutulog. Lingunin mo kung tulog na yung katabi mo. Baka tulog na yan. Baka nakanganga na yan. Mga kapatid, napaka-importante ng salita ng Diyos. Alam nyo, pinasulat niya yan sa tao para makarating sa atin ang mensahe niya. At itong mensahe na to, ang salita niya ay makapangyarihan, ito ay mahalaga araw-araw sa buhay natin. At ito'y nagdadala sa atin sa tunay na blessing, hindi lang material, kundi nasusunod natin siya at nababago ang buhay natin dito. Ganyan po ang salita ng Diyos. Kaya po, ang salita po ng Diyos, let us put our heart into it. Ilagay mo ang puso mo dun. Yeah. Ilagay mo yung puso mo dun. Lord,
Starting today, as I hear your word, I'm gonna read your word. I'm gonna read it. Hindi ako mag-aantay lang ng linggo para makapakinig ako niyan. Lord, babasahin ko yan. Kahit sa simula wala akong maintindihan, turuan mo lang ako, Lord. Lord, kung kailangan may magturo sa akin, sali ako dun sa discipleship ng church. Kasi mahalaga pala sa akin yung salita mo. Put your heart into it. At first, it will be hard for you. But later on, as you put your heart into it, you will enjoy the Word of God. Ma-enjoy mo ang salita ng Diyos kasi puno ito ng katotohanan. Amen po ba? Puno ito ng pangako ng Diyos. And make His Word a part of your daily life. Make it a part of your daily life. Gawin mong parte ng araw-araw mong buhay. Kung kumakain ka araw-araw, bigyan mo rin ng panahon ng salita ng Diyos, araw-araw. Kahit basic lang, kahit rice lang o tinapay ang nakain mo, kahit 3 verse o 5 verse ang nabasa mo, it's okay. It's okay. At least you have spent time with the Word of God each day. Amen po ba doon? And then I pray we'll learn more and know more about God sa buhay natin ito. Praise God. Today is Communion Sunday. Tumayo po tayong lahat. Let's all stand and worship the Lord. Let's just worship God. Hallelujah. We just lift our hands to God right now. If that's your prayer, that Lord God, I want my life to be filled by you. I want my life that you are the center of it, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let your will be done in my life. Together we sing. Let me live according to your will. Let me walk according to your word. Let this life be a living testament to the world. Let me live according to your will. Come on, lift up those voices. Let me walk according to your word. Let this life testament to the world. Let me live according to your way. Let me walk according to your word. Let this life, yes, God, be a living testament to the world. Come on, we sing, let me live according to your will. Let me walk according to your word. Let this life be a living testament to the world. This is my hallelujah. This is my highest praise. This is my hallelujah. To give glory
Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Kunin po natin ang ating communion elements. Let's just worship Him today. Yes, Lord. Yes, God. We worship You. Hallelujah. Lord, Your word says, whenever 2 or 3 are gathered together in Your name, You are in the midst of them. So Lord, naniniwala kami, sinabi Mo yun, totoo yun. Hindi ka nagsisinungaling, kasama ka namin ngayon. We believe You're here, Lord. And You are enthroned upon the praises of Your people, Panginoon. Lord, we worship You today. We worship You. Hallelujah. Hallelujah. You are with us, Lord. You are with us, God. Ano man ang aming sitwasyon, Lord, You are with us because You said it in Your word. You will never leave us nor forsake us, Lord. You are able to do, Lord God, what You say, Lord. You are able to do, Lord, and You do not lie, Lord God. God, move in this place, Lord. We worship You. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. We adore You because You're here, God. We adore You. We worship You. Oh, we're here to give You praise. We're here, Lord God, to give You glory and honor, God. Hallelujah. Oh, we worship You. Lord, move in this place, God, today. Oh, we ask, Lord. We ask, Lord, move in this place, Lord. Move in this place, God. Oh, we ask You, Lord. We ask You, Lord. Oh, we worship You. Lord, we worship You. We need You, God. We need You, God. Lord, we need You. We need You, Lord. More than anything else, God, we need You. God, fill us today. Touch our lives today, God. Break every routine of familiarity in us, Lord, when we worship You, so that we would experience Your presence even more, Lord. Today, Lord, we believe You are with us. We're longing for You, Lord. We're longing for You, God. You are our strength, Lord. We cannot live life without You, Lord. We cannot live life without You, God. We need You, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship You, Lord. God, we ask that You would touch us today. Some of us here are weak and tired, Lord. Some of us here are so burdened with their problems, Lord, in life. Some of us here are in desperate need of Your answer, Lord. Would You just touch us now, Lord? Because we believe You are alive and You are with us. And You are able to do what You have said, Lord. So, Lord, today we declare Your word in our midst. Lord, sino man dito, Panginoong Diyos, ang meron pong mabigat na pagsubok, Lord, we declare, Lord God, that we are more than conquerors through Christ Jesus who loved us. Sino man dito ang may sakit, Panginoon, we declare Your word, Lord God, that by Your wounds we are healed. And Lord, You are the God that healeth thee, Lord God. We declare Your miracles in our life, Lord, that You are at work. You are able to do exceedingly abundantly above all we could ever ask or think, Lord, because Your power is at work in us, Lord. Lord, today meron ditong may pangangailangang pinansyal, Lord.
I-provide niyo po siya, Lord, because you said it in your word that, Lord, you will supply all our needs according to your riches and glory through Christ Jesus, Lord. Sino man dito ang may anxiety, Lord, may kabalisahan, Lord, sabi sa inyo salita, we should cast our anxieties upon you for you care for us. We are casting our anxieties upon you, Lord, so that peace would rise in our hearts and our minds. Lord, we worship you today. We believe, Lord, nandito ka at hindi kami lalabas sa lugar na to, Panginoon, na hindi mo kami kinatagpo, Panginoon. Today, we believe that your blessing and favor is upon us, Lord. Not because we have been good, but because your grace is sufficient for us. Today, we worship you, Lord. And even now, Lord, we honor you through this communion. Wala ka kung wala kami, Panginoon. Ang kasalanan namin, hindi namin kayang bayaran. Hindi namin kayang iligtas ang sarili namin sa kapahamakan ng impyerno. Dahil kami nagkasala sa iyo, Panginoon, patawarin mo kami sa mga nagagawa pa rin namin pagkakamali at kasalanan. Humihingi kami ng lakas sa iyo, Panginoon. Natutulungan nyo kaming magbago, Panginoon, because your word will change our lives, Lord. And Lord, today, tulungan mo kami ng aming pagsamba sa iyo maging totoo at tunay, Panginoon, dahil hindi kami, Lord God, nagpapanggap sa inyong harapan, Lord. Ayaw namin magpanggap sa inyong harapan. Panginoon, sinasamba ka namin. And Lord, we thank you for your blood that was shed. We have been cleansed from our sins. And through your body that was wounded, we have been healed, Lord. And by your life that, Lord, through your life that was given on the cross, we have been saved. And therefore, we have eternal life. Lord, we thank you and we worship you today. Iniwala kami, Panginoon, kasama ka namin at kinatagpo niyo po kami. We commit our lives to you as we put into heart your words, your word each day. Salamat po, Panginoon. Today, we worship you, Lord, through this communion. Be glorified in Jesus' name. Mga kapatid, let's partake of the communion. This is my hallelujah. This is my highest praise. This is
my hallelujah. To give glory to your name. Hallelujah. Let's glory to the name of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas na malakas po. Sige po, purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! 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 Oh, you deserve all the glory, God! Oh, this is our highest praise belongs to you. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we worship you. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah, mga kapatid. Let's raise our hands to God. Lord, as we raise our hands to you, we're giving you our hallelujah. We're giving you our highest praise. We're giving you our worship, Lord, that you deserve. Worship belongs to you alone. We give you worship, Lord. And today as we raise our hands to you, allow us to receive your blessings now, Lord. Bless us and keep us. Make your face to shine upon us. Be gracious to us and turn your face towards us and give us peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise God. Happy Sunday. Happy Sunday. God bless you.